malalim. Tahimik ang malalim. Babala, ang mga teknik na ito ay makapangyarihan at bihirang alam ng karamihan. Huwag itong gamitin para mangmanipula, kundi para sa sariling proteksyon laban sa mga taong mapanlinlang. Una, maging bato. Ang narcissist ay nabubuhay sa emosyon mo, galit, lungkot o inis. Kaya ang sikreto, maging walang reaksyon. Para kang bato, tahimik, walang emosyon, at hindi naapektuhan. Kapag hindi ka na nila nakukuha, kusa silang lalayo. Pangalawa, ibalik ang papuri sa iyong sarili. Kapag binigyan ka nila ng papuri, huwag mong hayaang ikaw ay umasa rito. Halimbawa, ang galing mo. Sagot mo, salamat, pinaghirapan ko talaga yan. Sa ganitong paraan, ikaw ang may hawak ng kumpiyansa, hindi sila. Pangatlo, gamitin ang lakas ng katahimikan. Huwag laging magpaliwanag o pumatol sa argumento. Kapag nagbitaw sila ng pasaring, manahimik ka lang. Ang mahabang katahimikan ay nakakabaliw para sa kanila, kasi hindi nila alam kung anong iniisip mo. Doon sila nawawala sa kontrol. Pang-apat, sang-ayon pero may balik. Kapag ginagawan ka nila ng paraan para pagdudahan mo ang sarili mo, ito ang sabihin mo, na, baka nga ako ang mali pero pwede mo bang ipaliwanag ulit ng malinaw? Sa ganitong paraan, pinipilit mo silang maging lohikal sa gitna ng emosyonal nilang laro. Panglima, gulatin sila gamit ang mabait na ugali. Imbes na patulan sila, gamitin ang kabaitan, pero may kontrol. Isang simpleng ngiti, mahinahong boses, o positibong tugon. Mas lalo silang nawawala sa balanse. Kasi hindi mo nilalaro ang laro nila, ikaw ang gumagawa ng bago. Ang mga teknik na ito ay hindi para sa pananakot, kundi para sa pagprotekta ng sarili. Sa mundo kung saan ang mga narcissist ay bihasa sa kontrol, oras na para ikaw naman ang maging may hawak ng lubid. Alin sa mga teknik na ito ang gusto mong subukan? Ibahagi sa komento. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang psychological self-defense tips.